Diyos amang nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Sa araw ng pananalangin at pag-aayuno ay pinagpala mo kami sa pamamagitan ng libro ng Jeremiah. Mahirap mang basahin ang librong ito. Ngunit nangungusap ka pa rin sa amin sa pamamagitan ng librong ito. Kung paanong nanalangin si Jeremiah para sa Juda, ay ito ang iyong kalooban. Na kami iyong tinawag upang ipanalangin ang iglesia, ang aming mga bansa at ang buong mundo. Naway gamitin mo ang mga salita ngayong araw. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang 15 kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Si Jeremiah ay ang mga propesiyang nabanggit niya ay nangyari sa 40 taon, samantalang tayo ay mayroong pananalangin at pag-aayuno ng 40 araw. Sa librong ito ay mapapansin natin na may kabigatan ang mga salita ng Diyos. Hindi natin lubos akalain na ang Diyos ay maaaring mangusap sa ganitong paraan. Halimbawa, sa kabanatang ito sa verse 6, dito ay sinasabi ng Diyos na siya ay nagsisisi na paulit-ulit ang pagpapadala ng kanyang mga propeta, ngunit walang nakikinig sa kanila. Ibig sabihin ay sinasagad ng mga tao ang pasensya ng Diyos. Totoong ang Diyos ay Diyos ng habag at biyaya, ngunit naroon pa rin ang poot niya dahil sa labis na pagkakasala ng Juda. At si Jeremiah ang huling propeta bago ang tuluyang pagbagsak ng Israel. At kailangang harapin ng Juda ang kahinatnan ng kanilang pagkakasala. Ipinadala ng Diyos ang kanyang mga lingkod at mga propeta para mangusap sa mga taga-Israel, at ang Diyos ay gumamit ng iba't ibang mga tao upang mangusap sa kanila ng paulit-ulit. Ngunit sa lahat ng ito ay naroon pa rin ang poot ng Diyos. Dahil ang Juda ay umabot na sa sukdulan at ang kaparusahan na kanilang matatanggap ay mapapangyari na. Hindi sila nagpakita ng kahit anong pakiramdam para sa salita ng Diyos, at sila ay tila mga tansong pader na hindi nakikinig. Sa kabanatang ito, makikita natin ang pagtangis ni Jeremiah. Sa verse 17,
Hindi ko sinayang ang aking panahon sa pagpapakaligaya sa buhay kasamang ibang mga tao ni hindi ako nakigalak sa kanila dahil sa pagsunod sa iyong utos na natili akong nag-iisa at nagpupuyo sa galit ang kalooban ko. Dito nabanggit ni Jeremiah na hindi siya makapagsaya dahil sa lahat ng kanyang natatanggap. Kahit ano pa mang pagpapakaligaya o selebrasyon ay hindi dinaluhan ni Jeremiah. Ito ay pagpapatunay lamang na ang poot ng Diyos ay umabot na sa sukdulan. Ibig sabihin sa tuwing dumarating ang mensahe ng Diyos kay Jeremiah ay bumibigat din ang kanyang damdamin at kinakailangan niyang manatiling mag-isa dahil sa nagpupuyos na galit sa kanyang kalooban. Masasabi po natin na ang pagtanggap ni Jeremiah ng mga salita ng Diyos ay hindi lamang siya parang isang robot, bagkus ay damang-dama niya ang kabigatan ng lahat ng ito. Kung kaya naman kailangan niyang manatiling mag-isa upang matanggap ng mabuti ang bawat salita ng Diyos at maihayag ito ng tama sa mga tao. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lamang nagsisisi para sa mga taga-Juda, kundi maging din sa mga propeta. Dahil sila ay itinayo ng Diyos upang mangusap sa lahat ng mga bansa. Ang mga salita na kanilang tinanggap ay napakabigat. Parehong mga salita na kanilang ginamit kay Moses at Samuel. Dito ang ating pag-unawa tungkol sa habag at biyaya ng Diyos. Ang Diyos na ating nakikita ay ibang-iba sa konsepto na mayroon tayo tungkol sa Diyos. Ang pamagat ng kabanatang ito, ang propeta at ang Diyos na may pasan na sakit. Hindi nila maunawaan ang sakit na kailangan nilang pasanin dahil hindi nila maunawaan maging ang salita ng Diyos. Kung iyong pag-uusapan ng mga bagay na paparating pa lang at sasabihin ito ngayon, ang tanong ay magiging malungkot ka ba sa kasalukuyan? Kung tutuusin ay sinusubukan na ng Diyos na balaan ang mga taga-Juda at Israel. Kahapon lamang ay napag-usapan ang tungkol sa tagtuyot na mararanasan ng Juda. Na bago pa man ang kanilang tuluyang pagkawasak ay magkakaroon muna ng tagtuyot, kung kaya kahit pasubukan ng mga tao na kumuha ng tubig ay wala silang mapagkukunan at maging ang mga hayop ay mamamatay dahil sa sobrang tagtuyot. Kaya dito ay tinatanong ng mga tao, Diyos, hindi ba ikaw ang Diyos na nagbibigay ng ulan? Bakit sila nagtatanong ganitong mga tanong? Dahil hindi nila maunawaan at hindi nila napagtanto na kailangan muna nilang humingi ng tawad sa Diyos. Ang Juda ay umabot na sa ganitong uri ng aspeto
uri ng paghihirap, ngunit hindi pa rin napagtanto ang kanilang pagkakasala. At sa tuwing dumarating ang salita ng Diyos sa propeta, siya ay nasasaktan, dito ay daman ni Jeremiah ang bigat ng bawat hatol ng Panginoon, ang bawat mensahe ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi madali ang maging isang propeta. Dahil ang isang propeta ay hindi robot, bagkus ay tao lang din. Hindi lamang sila robot na naghahayag ng salita ng Diyos. Bagkus ay dapat nilang madama ito at ipahayag ng may pakiramdam. Kailangan nila ng panahon upang maunawaan at masiyasat ng mabuti ang mabibigat na salita ng Diyos. Ibig sabihin, bago pa man niya maihayag ang mga salita ng Diyos, ay nadama na niya ang kabigatan nito. Ang kabanatang ito may hahati po natin sa 3 parte. Una ay verse 1 to 9. Sa English ay tinatawag po nila itong Israel Go to Hell. Dito sinasabi ng Diyos, kahit na sina Moses at Samuel ang makiusap sa harapan ko, hindi ko kahabagan kahit kaunti ang mga taong ito. Paalisin mo sila, ayoko na silang makita. Ngunit ang mga taga-Juda ay nagpapaka-inosenta pa rin at nagtatanong kung saan sila pupunta. Ngunit ang sagot lamang ng Diyos ay ang iba sa kanila ay mamamatay sa sakit, masasawi sa digmaan ng iba, ang iba sa matinding gutom, at ang iba'y bibihagin ng kaaway. Ibig sabihin, naroon ang tuluyang pagkawasak ng Juda. May mamamatay sa sakit, may mamamatay sa digmaan, may mamamatay sa gutom, at ang iba ay mabibihag ng kaaway. Ito ang kahinatnan ng Juda. Dito makikita natin na ang paraan ng kanilang kamatayan ay nasa kalooban na ng Diyos. At sinasabi din ng Diyos dito na may mga parusa na kanyang ipapadala. 4 na nakakapangilabot na parusa, may mamamatay sa digmaan, lalapain ng aso, kakainin ng mga buwitre, at sisimutin ng mababangis na hayop ang anumang matitira. Hindi ba't napakalala ng kaparusahang ito? Matapos ang digmaan, ang lahat ng mga bangkay ay mananatili lamang doon at walang sino man ang mangangalaga sa mga iyon, kung kaya ang mga buwitre, ang mga bababangis na hayop ang siyang lalapas sa mga ito.
Ibig sabihin, ang mga namatay o mga namayapa ay hindi maililibing ng may dangal. At para sa ibang mga tao, sila ay maipapakalat lamang at bibihagin ng kaaway. Sa verse 4, dahil sa mga ginawa sa Jerusalem ni Manases na anak ni Hezekiah noong siya'y hari sa Juda. Kailangan po natin matandaan ang pangalan na ito, si Manase na anak ni Hezekiah. Kung tutusin ang buong Jerusalem ay nagkasala, ngunit ang pinaka magpapasan ng kinahinatnan ng pagkakasala ng Juda ay ang hari na si Manases. Matapos sa paghahari ni Manases, sumunod ay si Josiah, pagkatapos ay si Zedekiah. Ngunit ang hari na naging dahilan ng pagkasira ng bansa ay hindi si Zedekiah bagkus ay si Manase. Si Manase ang naging dahilan kung bakit umabot sa sukdulan ang pagkasira ng bansa. Dahil si Manase ay gumawa ng masasamang bagay sa Diyos, pinatay niya ang mga walang kamuwang-muwang, at sa mata ng Diyos, ito ay isang bagay na nakalulungkot at nakakapanlumo. Si Manase ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan at marami pang ibang mga pagkakasala. Gayong nahanap ni Josiah ang salita ng Diyos at naibalik niya ang nararapat na paglilingkod sa Diyos, ngunit hindi pa rin napatawad ang naging pagkakasala ni Manase at ng henerasyon niya. At napangyari lamang ang kaparusahan ng kanilang pagkakasala matapos ang 40 taon. Sa verse 5, sino ang mahabag sa inyo mga taga-Jerusalem at sino ang malulungkot sa sinapit ninyo? Dito tinutukoy ng Diyos ang pagkasira ng Juda. Si Jeremiah ay nalungkot nang marinig ang salita ng Diyos at hindi na niya makaya pa ang emosyon at sakit na kanyang nadarama. At sa verse 6 to 9, sinasabi ng Diyos dito, ako'y tinakwil ninyong lahat, kayo tumalikod sa akin, kaya pagbubuhatan ko kayo ng kamay at aking dudurugin. Kayo'y parang mga ipagtatahip ko at tatangayin kayo ng hangin sa buong lupain, padadalhin ko kayo ng kapigatian, kayo'y aking pupuksain, sapagkat ayaw ninyong iwan ang inyong masasamang gawa.
Makikita po natin dito ang kaparusahan na matatanggap na Juda na ibang-iba sa pangako ng Diyos kay Abraham. Sabi dito, mas marami pa ang magiging balo sa inyong kababaihan kaysa sa dami ng buhangin sa dagat. Lilipulin ko ang inyong mga kabataan, aking patandangisin ang kanilang mga ina, at biglang darating sa kanila ang dalamhati at takot. Lilipulin ng hukbo ng Babylon ang mga kabataan at ang mga tao sa Juda. At naroon ang napakalalang sakuna. Kung kayo ay mayroong mga anak, dapat sanang maging maligaya ang ina, ngunit dahil sa kasamaan ng Israel o ng Juda, ay magiging dahilan lamang ito ng kanilang pagtangis. Ito ay mangyayari sa panahon ng digmaan. Ibig sabihin ba nito ay natakot na ang Juda sa kaparusahan na kanilang matatanggap? Dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay mangyayari lamang matapos ang 40 taon. Walang nakakaalam kung gaano ito kabilis o katagal na mangyayari. Ngunit ngayon ay alam po natin na nangyari ito matapos ang 40 taon. Naranasan ng Juda ang pagkawasak. Ngunit sa panahon ni Jeremiah at maging ng mga taga-Juda noong araw ay hindi pa nila alam kung kailan magaganap ang lahat ng mga kaparusahang ito. Kaya kanilang iniisip o kaya ipinagpalagay na hindi mangyayari ang mga sakunang ito. Sunod na talata, makikita natin ang pagdaing ni Jeremiah kay Yahweh. Nahihirapan si Jeremiah dahil hindi pa rin maunawaan ng mga tao ang mga mensahe na kanyang ipinapahayag. Hindi nila maunawaan na ang mga bagay na kanyang sinasabi ay mangyayari balang araw. Siya ay punong-puno ng iba't ibang uri ng pakiramdam at emosyon. Nabanggit dito ni Jeremiah, lagi akong may kaaway at kalaban sa buong lupain. Hindi ako nagpautang o kaya nangutang, gayon man nilalait ako ng lahat. May kilala po ba tayong adik sa pagsusugal? Mapapansin natin na lagi silang mayroong mga utang. Ang
mga taong ito ay madalas na interesado lamang sa pagtatanong ng tungkol sa pera. Tipong kahit na pinahiraman mo sila ng pera ay hindi nila maaalang bayaran ito. Dito ay ginamit ni Jeremiah ang kontekstong ito upang sabihin na hindi naman siya nangutang o kaya nagpautang, ngunit marami pa rin taong nagagalit sa kanya. Mapapansin po natin dito ang sitwasyon na mayroon si Jeremiah. Halimbawa, sa lugar na ito, kung narito si Jeremiah, ay maaaring pagtitinginan siya at habang pinapakinggan siya at ang kanyang mga pahayag ay maaaring naroon ang pagtanong na anong sinasabi mo? Paanong mangyayari ang mga bagay na ito? Paano mangyayari ang paglapan ng mga hayop? Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Anong sinasabi mo na ang mga kababaihan ay magiging balo at maraming mga kabataan ang mamamatay? Hindi lahat ay nakakaunawa sa sinasabi ni Jeremiah. Kung kaya naman siya ay dumadaing. Dito ay dumadaing si Jeremiah sa Diyos dahil sa kabigatan ng mga pahayag na kailangan niyang ibahagi sa Judah. Kung kaya naniniwala ako na si Jeremiah ay isa sa mga propeta na labis na nagdalamhati at nasaktan. Dahil para sa ibang mga propeta, sa kanilang pagpapahayag ng mga salita ng Diyos ay hindi nila makita sa pisikal na aspeto ang paghihirap na mararanasan ng bansa, di tulad ng nangyari kay Jeremiah na nakikita niya sa pisikal niyang mga mata kung ano ang maaaring maganap. Bago pa man mangyari ang mga propesiya ay nakita na niya kung ano ang magiging kaganapan sa mga susunod na taon. Si Jeremiah ay nasa labis na pagdadalamhati. Ayaw niyang makita ang mga paghihirap at mga kabigatang ito, ngunit wala siyang ibang magawa kundi ang pakinggan at makita ang mga bagay na ito. Ito ay mga bagay na hindi pa maunawaan ni Jeremiah nung araw na iyon. Ang mga hukbo ng Assyria at Babylon ay dumating noon sa harap ni Jeremiah at nagpapasalamat sa kanya dahil sa kanyang mga salita. Doon ay hindi na makapaglaban pa ang Judah o kaya ang Jerusalem dahil ramdam na nila ang takot, bunsod ng mensahe na ipinapahayag ni Jeremiah. Sa isang banda naman, para sa Babylon at Assyria,
ay pakiramdam nila ay tinutulungan sila ni Jeremiah. Ngunit sa lahat ng ito ay may kabigatan sa loob ni Jeremiah. Ngunit sinasabi ng Diyos sa kanya na huwag siyang mag-alala. Kailangan niyang maging matatag. Siya ang magpapalakas sa kanya. Ang Diyos ang magsasalba kay Jeremiah para sa isang magandang kalooban niya. So verse 15, ikaw ang nakakaalam ng lahat, Yahweh, alalahanin mo ako, tulungan, ipagkaganti mo ako sa mga umuusig sa akin. Dahil si Jeremiah nagpapahayag ng salita ng Diyos at siya ay inuusig ng mga tao. Nagsalita ka sa akin at pinanggiganti kitang mabuti. Ang mga salita mo ay aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang aking panahon sa pagpapakaligaya sa buhay kasamang ibang mga tao ni hindi ako nakigalak sa kanila. Ganito ang naging nabanggit ni Jeremiah. Kung ikaw ang Diyos, paano ka tutugon kay Jeremiah? Naniniwala ako na marami sa atin ang ayaw maging propeta tulad ni Jeremiah dahil napakahirap at napakabigat. Nakakalungkot at nakakapanlumo. Sa naging buhay ni Jeremiah ay kailangan niyang ipahayag ang mga mabibigat na mensaheng ito sa loob ng 40 taon at maraming mga tao ang umuusig at may ayaw sa kanya. Naroon ang paghihirap at kabigatan sa kanyang puso. At sa lahat ng ito ay mag-isa lamang siya. Sa verse 16, sinasabi dito ni Jeremiah na ang salita ng Diyos ay kanyang kagalakan. Ano ang bagay na nagpapaligaya kay Jeremiah? Iyon ay ang mga salita ng Diyos na kanyang napapakinggan. Ngunit sa pagtanggap niya ng lahat ng ito ay kailangan niya itong siyasatin at kailangan maging mapag-isa. Para sa mga ordinaryong tao, ang pagtanggap ng salita ng Diyos ay napakabait, ngunit para kay Jeremiah, ang pagtanggap ng salita ng Diyos ay napakatamis at siyang nagbibigay kaligayahan sa kanya. Bihira lamang po tayo makakita ng mga mensahe sa Biblia na makikita natin ang taos-pusong interaksyon o kaya'y ugnayan sa Diyos. Ngunit makikita natin dito na si Jeremiah ay mayroong matindi at malapit na ugnayan sa Panginoon. Umabot sa punto na hindi siya nakikiligaya sa ibang tao dahil kailangan niyang makipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit siya ay dumadaing sa Diyos, Panginoon, paanong napakabigat ng aking damdamin? Bakit hindi natatapos ang aking paghihirap? Bakit hindi nagumaling ang mga sugat ko? Siya ay mayroong sakit na walang lunas.
Nais mo bang ako'y mabigo gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Dito nabanggit ni Jeremiah ang tungkol sa isang batis na natutuyo sa tag-araw. At kanyang tinatanong ang Diyos kung kailan ba siya gagaling sa sakit niya na walang lunas. Naroon ang pagtatanong ni Jeremiah kung bakit ganun na lamang ang kaparusahan na mararanasan ng Juda at Jerusalem. Maaring mayroon silang nakaraang konsepto tungkol sa Diyos na ang Diyos ay masiyahin, ngunit dahil sa kasamaan ng Juda at Jerusalem ay umabot sa sukdulan ang puot ng Diyos. Naroon si Jeremiah na tumatanggap ng lahat ng bensaheng ito at siya ay nasasaktan sa pagpahayag ng bawat niyang mga salita. Sa paggawa niya nito, siya ay inuusig at inaayawan ng mga tao. At ramdam ni Jeremiah na siya ay tila isang pasyente na mayroong sakit na walang lunas. Hindi lamang si Jeremiah ang nasasaktan, bagkus maging din ang Diyos na nasa langit. Sa verse 19 to 21, ang ikatlong talata, dito ay nais na siguruin ng Panginoon kay Jeremiah na kung manunumbalik ka, tatanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko. Sa mga panahong ito, si Jeremiah ay nagsisimulang matinag dahil sa kabigatan ng kanyang ginagawa. Ngunit siya ay pinapalakas ng Diyos at nagsabi na kung manunumbalik siya ay tatanggapin siya muli ng Diyos. Kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan at hindi ng walang kabuluhan, muli kitang gagawing propeta. Lalapit sa iyo mga tao at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. Siya ay patuloy pa rin gagamitin ng Diyos bilang kanyang propeta, bilang kanyang tagapagsalita. Ang salita ng Diyos ay napakahalaga at katangi-tangi. Kahit na ang mga salita ng Diyos noong panahon ni Jeremiah ay puno ng kaparusahan, ngunit hindi dapat siya magduda sa pagpapahayag ng mga ito. Dito sinasabi ng Diyos na tao mismo ang lalapit sa Kanya at hindi siya ang lalapit sa kanila. So verse 20, gagawin kitang isang matibay na pader na tanso, lalabanan ka nila ngunit hindi sila magtatagumpay sapagkat ako'y sasayo upang ingatan ka at panatilihing ligtas. Alam ng Panginoon na si Jeremiah ay uusigin ng mga tao. Ngunit sa lahat ng prosesong ito, siya ay mapapalakas dahil ang Diyos ay kasama niya at Diyos ang magsasalba sa kanya.
Habang binabasa natin ito ay makikita natin kung anong uri ng propeta si Jeremiah. At sa aking pag-aaral ng librong ito ay higit ko ring nauunawaan ang dapat na pag-unawa sa pagbabasa ng Biblia. May mga pagkakataon na ang Diyos ay hindi lamang nangungusap sa mga taga-Juda kundi maging din kay Jeremiah. Dito makikita natin ang personal na ugnayan sa pagitan ng Diyos at ni Jeremiah. Dahil si Jeremiah ay hindi lamang tagapagsalita ng Diyos o kaya tagatanggap ng salita ng Diyos, bagkus ay mayroon din siyang pakiramdam. Ang lahat ng mga pag-uusap na ito sa pagitan ng Diyos at ni Jeremiah ay nagawa ng harap-harapan. Para sa Diyos, si Jeremiah ay ang kanyang natatanging lingkod. At siya mismo ang poprotekta at mangangalaga sa kanya. Tulad ng unang beses nang tinawag niya si Jeremiah, ay naroon pa rin na kanyang aalagaan at poprotektahan si Jeremiah. Ang lahat ng mga pag-uusap na ito sa Diyos ay napakalapit at sa pananalangin nga ni Jeremiah ay naroon ang malapit niyang ugnayan sa Diyos. Naniniwala ako na ang Diyos ay labis na nasasaktan, lumuluha, at maging din ang propeta ay nasasaktan at lumuluha sa mga panahong iyon. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at tumugon sa Diyos sa pamamagitan ng awit. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo dahil sa kabila ng mga paghihirap ay pinapalakas mo kami.
Panginoon, pinupuri namin ang iyong pangalan. Ikaw ang aming Diyos, ang aming Hari. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang aming Hari at Diyos. Ngayon ay binigyan mo kami ng magandang mensahe. Sa pamamagitan ni Jeremiah ay higit naming nauunawaan ang iyong puso. Panginoon, may mga pagkakataon na hindi namin alam tumugon sa iyo sa tuwing hinaharap namin ang iyong puot. Sa tuwing naramdam namin ang iyong kalungkutan at puot, hindi namin alam kung paano tumugon sa iyo. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami at puspusin mo kami upang aming masiyasat ang aming mga puso. Mga kapatid, sa kabanatang ito, ngayon, kung natanggap ninyo ang kabigatan ng loob ng Diyos, ang kanyang kalungkutan, kung natanggap po ninyo ang kalungkutan ng Diyos, maaari po tayong umupo. Ilagay ang ating kamay sa ating puso. Siyasatin ang ating mga sarili. Siyasatin natin ang ating mga puso kung tayo ba ay nagkakasalat sa Diyos, kung tayo ay rebelde, hindi sumusunod, kahit na nagpupunta tayo sa pang-umagang debosyon araw-araw o kaya dumadalo ng gawain tuwing linggo, nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi tunay ang ating pagsunod sa mga ito. Kung tayo ay manhid pa rin pagdating sa kalungkutan ng Diyos, maaari nating hilingin o kaya ipanalangin sa Kanya na tulungan tayo. Panginoon, patawarin mo kami. Ayaw naming marinig mula sa iyo na basta na lamang kaming palalayasin o kaya papakawalan. Lagi naming naririnig at nakikita na ikaw ay Diyos na puno ng habag at biyaya. Ngunit sa tuwing nakikita mo kami, nagiging manhid pagdating sa iyong mga salita, pagdating sa iyong pakiramdam, ay nasasaktan ka namin. Panginoon, Panginoon, huwag kang lumayo sa amin. Huwag mo kaming hayaang lumayo sa iyo.
Panginoon, huwag mo lamang kaming bastang itapon o kaya isaboy na tulad ng isang tubig. Panginoon, kailangan namin ang iyong mga salita. Ngayon, Panginoon, sa mga salitang nabasa namin tungkol sa iyong mensahe kay Jeremiah at sa mga taga-Juda, naunawaan namin na kailangan namin makinig sa iyo. Ang iyong kaparusahan ay hindi lamang mangyayari matapos ang 40 taon, bagkus ay maaari itong maganap bukas o kahit kailanman. Kung kaya naman Diyos, buksan mo ang aming mga puso upang aming matanggap ang iyong mga salita. Aming isinusuko ang aming mga puso at tulungan mo kami na maging alerto sa iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, tulungan mo kami natanggapin ang iyong mga salita kahit pagano kabigat ito, na hindi namin ito tatakasan, bagkus ay lalo kaming dudulog sa iyo. Bigyan mo kami, O Diyos, ng tenga na handang makinig sa iyo. Banal na Espiritu, tulungan mo kami. Maaari po tayong lumuhod. Panginoon, kailangan ka namin. Kami ay tumatawag sa iyong pangalan. Ang iyong paraan ng paghawak sa puso ni Jeremiah, ang iyong paraan ng pakikipag-usap kay Jeremiah upang kanyang maunawaan ang iyong puso, upang siya ay makatugon sa iyo. Kung kaya naman siya ay labis na nasaktan, labis na nalungkot sa lahat ng iyong mga salita, naroon doon ang kanyang kalungkutan para sa iyo. Panginoon, turuan mong bawat isa tuwing umaga kami ay dumudulog sa pang-umagang debosyon, ngunit may mga pagkakataon na hindi namin maunawaan ang librong ito. Ngunit ngayon, O Diyos, naway tunawin mo ang aming mga puso upang aming maintindihan ang bawat mong salita, aming maunawaan ang iyong sinasabi sa librong ito upang matanggap namin ang iyong salita at makita namin ang iyong mukha. Panginoon, kami ay dumadaing sa iyo. Diyos amang nasa langit, tulungan mo kami, O Diyos, upang aming madama ang iyong mga salita. Panginoon, ayaw ka naming masaktan.
Pentecost ay nais naming ipanalangin ang aming mga sarili at ang mga tao na manumbalik sa iyo. Nais naming madama ang bawat pintig ng iyong puso. Mga kapatid, sa kabanatang ito, napagtanto po natin na napakalungkot ng Diyos. At ngayon sa ating pananalangin at pag-aayuno, tayo ba ay nananatili lamang sa ating mga pangangailangan, sa ating paghihirap? Sinubukan man lang ba natin na unawain ang puso ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang damdamin ng Diyos tulad ni Jeremiah? Kay Jeremiah nakita natin na kanyang damdam, dinarama ang kalooban ng Diyos. Ngayong linggo ay nasa Switzerland si Pastor Joshua, Simo at ang iba pang mga propeta. Ramdam nila ang kalungkutan ng Diyos kung kaya sila'y nananalangin para sa Europe. Ngayon ay humanap po tayo ng kapareha at atin pong ipanalangin ang Europa. Marami sa mga tao sa Europa ang malayo sa Diyos. At ipanalangin natin na maunawaan natin ang puso ng Diyos, ang damdamin ng Diyos, ang kanyang kalungkutan. At gamiton ito upang ipanalangin ang Europa. Maaari mo ring ipanalangin ang iyong bansa. Kung para sa iyo ang iyong mga kababayan at ang iyong bayan ay lumalayo sa Diyos. Sa iyo bilang iyong mga tao, kami ay nasa iyong panig. Kami ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit napansin namin, O Diyos, na maraming tao ang kumakalaban sa iyo.
Ngunit ngayon ay amin pong ipinapanalangin na iyong habag, ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, ang makarating sa iyong mga tao upang sila'y manumbalik sa iyo. Amin pong ipinapanalangin ang buong lupain at naway magpatuloy ang bawat isa na manumbalik sa iyo. Panginoon, alam naming pakikinggan mo ang bawat naming panalangin. Ikaw ay nagpadala ng mga anghel upang samahan kami upang mapangyari ang bawat mong salita. Mga kapatid, sa Jeremiah chapter 15 verse 19, ganito ang sinagot ni Yahweh, kung manunumbalik ka, tatanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko. Mga kapatid, sa ating iglesia, kailangan po nating ipanalangin ang buong lupain at maging ang ating simbahan. Maaring sa dami ng mga pagsubok ay naroon ang pananampalataya natin na nagugulo. Ipanalangin natin sa Diyos at hilingin sa Kanya na bigyan tayo ng mas malakas na pananampalataya. Kung tayo po ay maniniwala, tayo ay Kanyang magiging lingkod, magiging Kanyang tagapagsalita. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo na sa aming pagbalik, kami ay iyong muling tatanggapin. Mga kapatid, tayo po ay gumawa ng prophetic act. Maaari po tayo magsama-sama sa gitna at gagawin po natin ang sinasabi ng Biblia. Kung magsasalita tayo ng may kabuluhan, tayo ay gagawin niyang propeta at tagapagsalita. Sabihin po natin sa ating mga sarili na tayo ang magpapahayag ng salita ng Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay na tayo magpapahayag ng salita ng Diyos. Ipanalangin po natin ang mga simbahan na inyong kilala, mga lupain, bansa na iyong kilala, mga propeta, mga pastor na iyong kilala. Sa iyong pagtaas ng mga kamay, ay maaari kang tumingin sa iba't ibang panig ng kwartong ito, ng lugar na ito. Naniniwala ako na posible ang pagtatanim ng puno ng buhay sa lahat
ng dako ng mundo dahil Diyos ang siyang magpapalakas sa atin. Panginoon, iyong sinasabi na ang iyong salita ay paipapahayag sa bawat dako ng mundo, ikaw ay babalik. Ngayon, O Diyos, ay aming ipinapahayag, aming ipinoproklama na ang iyong salita ay mapapangyari, ang iyong kalooban ay mapapangyari. Tumanggap po tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapalang bawat isa na inyong matanggap ang puso ng Diyos. Na kayo ay mananatiling masaya sa piling ng Diyos at maramdaman din ang kanyang kalungkutan, dumaing kasama niya. Banal na Espiritu, halika't tanggalin mo ang bawat katigasan ng aming puso, katigasan ng aming ulo. Naway magkaroon kami ng pakiramdam para sa tao, para sa lupain at para sa iyo. Panginoon, tanggalin mo ang mga hindi mabubuting bagay sa aming puso dahil ikaw ay Diyos na napakabuti. Ang iyong amin pong pinapanalangin ng iyong habag at biyaya ang siyang mapunta sa aming mga puso upang kami ay iyong maging tagapagsalita, maging iyong mga propeta. At dahil sa mga salitang ito, ang mga tao ay manunumbalik sa Panginoon at madadama ng mga tao ang pag-ibig para sa Diyos. Aking pinapanalangin ito sa ngalan ni Jesus. Amen.